Kumustahin natin ang plano ng MMDA tungkol sa isinasagawang rally ngayon ng INC dyan sa EDSA White Plains kasama si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Balikan po natin si General Torre dahil pabalikan na I'm sure very very busy. Nga nagulat nga ako na pinagbigyan niya tayo kasi ang dami niyang ang dami niyang kailangang sasakyan na hatakin doon. Oo diba? nga, at talagang nagtutow sila ngayon ng mga sasakyan. Tsaka biro mo kanina, yung Ortigas flyover, pinaradahan nila. Ay, grabe, ano? Oo, di ba? Medyo malaking permission Oo, talaga alam mo, itong walang nangyari. problema kung mag-e-express ka ng sa loobin mo, pero huwag ka sanang makakaperwisyo ng ano. Tsaka kanina, alam mo na organized talaga yung ginawa nila dahil, biro mo, nakabus sila lahat. Hindi siya yung groundswell yung may pumunta doon na isa. Oo. Then, dadami, kumbaga may service sila na hinatid sila doon at talagang gusto nila i-block talaga yung EDSA. Sabihin mo, pati bus lane, hindi ayaw nila itira. At talagang walang permit at hindi nagpaalam. Kaya talagang intensyon na gulatin ang lahat ng dadaan sa EDSA ngayong araw na to. Andiyan na po sa linya si General Torre ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, ma'am, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Okay, GM Torre, paano po kayo ginulat ditong rally ng INC kaninang umaga? Well, madaling araw, may mga na-detect namin na kakaibang galaw na pupunta rito sa People Power Monument. Kaya in-raise na namin ang alarm at meron kaming prior information na meron ng ganitong posibleng mangyari at na-confirm lang kanina madaling araw nang nagsidatingan na itong mga tao na to. Opo. Pero para pong talaga namang nakakagulat para sa marami, pero hindi po ba dapat yung ating mga otoridad ay kahit papano hindi man lang sila natimbrehan o nagkaroon ng knowledge na may ganitong mangyayari ngayong umaga. Hanggang ngayon, traffic pa rin. Opo. Ito, may konting idea, pero hindi pa rin natin, hindi natin talaga makita ang final na plano ng mga to habang hindi nangyayari. Kaya nung makita natin na ganito na nangyari, nag-react na kaagad ang gobyerno. Although, siyempre, kailangan talaga sa simula, talagang may maraming mga intervention. May pakiusap, may konting show force din. At in the end, may dalawa ngayong lane na open, both directions dito sa EDSA. Yung northbound dalawa ay open at ang southbound naman ay dalawa rin hanggang People Power Monument at naging isa na lang magme-merge dahil ina-adjust na natin ang mga barriers ng bus lane para maging two lanes ang protected lane natin. Opo. So sa ngayon po, ano po ang itsura ngayon ng EDSA? Ano po yung mga pwedeng daanan? So yung mga balak or dadaan dyan ngayon sa mga oras na ito ay meron naman po ba silang madadaanan? At kumusta po yung traffic? May madadaanan po pero talagang bumper to bumper ito kasi nga dati naman kasing 8 lanes pero sa ngayon 2 lanes na lang ang nagagamit sa each way. Kaya talagang maraming pasensya ang kailangan ng ating mga kababayan na dadaan dito pero ang better na alternatibo is iwasan na lang talaga all throughout itong kalsada dito. Kasi meron namang mga nakikita natin, ang ibang mga areas naman, maluwag naman. C5, yung mga ibang mga inner roads ay maluwag naman. Ito lang talaga ang naapektuhan, itong EDSA. Oo nga po. So, ano po ba yung nangyari kanina dyan? Pwede niyo po bang ikwento sa amin at i-describe yung mga bigla na lang daw may mga pumaradang, mga sasakyan at hinarang ang daan dyan po sa EDSA? Ano po ba yung mga nangyari? Ano po mga sasakyan ito? May nakita kami mga bus. Gaano po yung kadami? At balita ko nga po ay pinato nyo sila. Ang ilan sa mga sasakyan na to. Marami kasi rito, mga private buses na sinarter ng grupo. Ang nangunguna talaga rito na nakikita natin, yung New Era University buses, may 6 tayong nakikita na nandito talaga sa harap ng stage, sa harap mismo ng People Power Monument. At pagkatapos maraming mga out of town, mga van, at mga high capacity, yung mga vans natin at saka mga buses na ipinark na lang bigla dito sa... Opo. GM Torre? Yes. Tapos, ang sinasabi,
ang sinasabi is magja-jogging. May mga ganun eh. May mga tanong namin kanina kung ano mangyayari. Magja-jogging nun daw at may mga activities. At pagkatapos, nakita na lang natin nung umaga na, nagtatayo na ng stage. So, at dumami na sila. Kaya na-paralyze kanina temporarily ang EDSA kasi pati ang bus ay iniharang mismo hanggang doon sa may bus lane. Oo nga po. So pag ganito po ba, di ba, no permit, no rally at talagang dapat hulihin, di ba, ang mga ito or paalisin kapag ganyan po, di ba, kasi kung iba rin yan, ganun rin dapat yung gagawin. Yun naman po talaga ang understanding ng marami tungkol dyan. Opo, talaga namang no permit, no rally po ito. Kaya hinahanapan natin ng resolution na amicable sa lahat. At mukhang sa ngayon naman ay may naging resulta naman ang pag-uusap. Dahil kanina nga, sinubukan nating mag-tow na at talaga namang nagkakagulo. Pero tinuloy pa rin natin ang pagtutow. At pagkatapos napa-atras naman natin ang bus kanina para maging open ang dalawang lane ng northbound para may madaan na naman ating mga kababayan. So sa ngayon naman, hinahanapan ng peaceful resolution na acceptable sa lahat ng panig ang insidente na ito. Oo nga po. So gaano po kalaking abala ang idinulot po nito, at hanggang saan po tumukod ang trapiko? Kanina po, sa height nito, abot ho hanggang West Avenue, hanggang Timog, dyan, sa may isang TV station dyan, lampas ng Kamuning. Pagkatapos, yung mga northbound naman, abot po kanina hanggang EDSA Orense, hanggang lampas ng Guadalupe yung traffic kanina. Okay. At plano po ata ng grupo na ilang araw sila magrarally. Ano po ang inyong info dyan, no? Hanggang kailan po ang rally? At ano po ang plano ng MMDA dito? May mga pag-uusap po na nangyari. Pwede bang pakitanong ang local government ng Quezon City plus ang PNP sapagkat sigurado ako na meron silang update dyan. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kanilang authorized na i-release sa media. Kaya i-redirect ko kayo sa kanila kasi may mga compromise or may mga agreements na naabot po kanina sa pag-uusap na ito. So, pakitanong na lang po sa kanila kung ano ang i-release nila. Opo, pero kung nagtuloy-tuloy po itong rally, ano po ang gagawin ng MMDA? Ay, hindi ho po pwede kasi na titigil ang gobyerno o titigil ang ekonomiya natin dahil may nagrarally. So, kailangan po natin talaga mapanatili na dumadaloy ang trapiko, tuloy ang gobyerno, tuloy ang trabaho para lahat naman marinig natin ang kanilang kailangan, marinig natin ang kanilang mga boses, pero at the end of the day, dapat din natin i-consider ang interest ng nakararami. Alright, maraming salamat, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Maraming salamat din, ma'am.